Day 4 na ng ating class, online class or video lesson class. So, sa topic na digital multimedia communication, ang ating lesson for today is about the 5 elements of multimedia. Let's start with the lesson 1, the multimedia basics or MB. So, under that lesson, we have 3 contents. First is the multimedia elements, number 2 is the principles of design, and number 3 is the multimedia applications. Pero syempre, mag-start muna tayo sa 1, which is yung topic natin for today, the multimedia elements. So, we have 4 learning competencies under that. So, first, identify the multimedia elements in various forms as encountered and used in daily life. Number 2, explain design elements and principles as it applies to various media. Number 3, discuss the relevance and impact of digital multimedia content on the individual and on society. And lastly, evaluate common multimedia applications based on its impact on one's self and society. So, yung ating content is standard. So, the learner demonstrates understanding of the nature and importance of the multimedia content. Then, yung performance standard natin is the learner shall be able to apply the principles of design in creating media using multimedia elements application. So, any idea? What is the meaning of multimedia for you? So, get your lecture notebook, open nyo yan, sulat nyo. What is multimedia for you? So, pwede maglagay kayo ng sample kung hindi nyo kaya i-describe. Pwede naman yon. Then, tignan natin kung tama yung nasa isip ninyo na meaning ng multimedia. Multimedia means, based on Merriam Dictionary, based on the art and education ng meaning. It is a technique using more than one medium of expression or communication. Ano yung mga sample na under ng multimedia natin? So, pwedeng voice record, pwedeng yung sulat lang or written form, pwedeng through photographs, pwedeng illustrations, pwedeng drawings. 'Di ba? Pwedeng song, yan. So, pwedeng video. So, we have different kinds of communication to express. 'Di ba? Yung iba nga, kung hindi mo kayang i-express yung sarili mo through words or through voice, pwedeng in written form. Halimbawa, ikaw ay isang manunulat ng mga tula, doon mo mas na-express yung gusto mong sabihin. So, pwede yon. And meron naman tayo through visual forms naman. Halimbawa, gusto mong iparating nararamdaman mo through photographs. Halimbawa, nagpipicture ka ng mga scenery ng kahirapan ng isang bansa or kagandahan ng turismo dito sa ating bansa. So, pwede yun. So, we have different forms. Then, iisa-isahin natin ano ba yung mga different types ng mga multimedia na yan. We have 5 main categories and use varied techniques for digital formatting. One or any combination of this content can be used to enhance your website or social media platform. So here's an overview of each of the following multimedia categories or elements. First category natin is yung text. Let us define what is the text mean. So text is the most common or the most fundamental elements and most effective way to communicate in multimedia. Text is used as headlines, subtitles, and slogans. Its purpose is to express specific information or reinforce information in other media. So, sa madaling salita, ito yung pinaka-common kasi 'di ba? Pag magcha-chat tayo, text ginagamit natin. We have the different alphabets, 'di ba? So, tapos sa ibang bansa naman, iba naman yung mga language na ginagamit nila, iba yung mga lettering. Pero text pa rin, text formats pa rin ang tawag doon. So, madali kasing kung marunong ka magbasa, technically, madali mong maintindihan kung anong gustong sabihin ng ibang tao. 'Di ba? So, lahat halos na nakikita natin, even the products, lahat yan may text. Kasi yun yung first fundamental communication natin eh. Bawa, makita natin kailan ang expiration date, ano yung ingredients, o kaya sa mga bills payment, 'di ba, dumating si Meralco, ano yung mga nakasulat doon, maintindihan natin. How to use fonts effectively. So, first, use fonts to create hierarchy. Sabi nga nila, mas maganda yung text kapag nilalaro mo siya or nililigyan mo siya ng mga playing moves mo pag dinedesign mo. Alin yung malaki, ano yung maliit, ano yung ine-emphasize, ano yung hindi masyadong i-emphasize. So, dito sa sample pictures natin, tingnan nyo tong Apple teaser.
Okay, so, yung apple teaser, siya yung pinaka-title. So, siya yung binigyan diin dyan sa picture. Nilakihan siya, naka-bold siya, kita mo agad yung title. And then, ilalagay mo yung subtitle, secondly, sa ilalim niya, tapos lalagay mo siya, hindi ganun kalaki, para hindi masasapawan yung title. And then, yung description about dun sa apple teaser natin, yan, nakalagay, an apple a day keeps the doctor away. Get healthy with this season's tips to stay well. So, yan yung parang pinaka-body natin. Siyempre, mas maliit yan kumpara dun sa subtitle. Meron tayong title na pinakamalaki. Pangalawa nating hierarchy, semi-malaki. The subtitle, ang tawag doon. And then yung third natin, nasa ilalim, is the body text na mas maliit or yung standard size ang ginagamit natin, which is 12 point or 12 size. So, ganyan maglagay ng hierarchy. So, kahit sa mga tabloids, 'di ba? Sa newspaper, kung kayo mga news writer sa ating journal, yan. Alam nila yan. Ano ang i-highlight? Ano ang body text? Ano lang yung size na dapat sa kanya for standardize? So, number 2 natin, use contrasting font. So, meron tayong dalawang picture dito. I-explain natin isa-isa yung picture na yan. How to use the contrasting fonts. Ito ay galing sa isang website cover. So, kung makikita ninyo, Weekender. So, road trip guide. Tapos, sa ilalim nakalagay yung kanyang Weekender na website. Okay, so sa Weekender, makikita nyo na maliit yung nasa taas, pero nakabold siya. So, ibig sabihin, mas ina-emphasize mo siya. Pero yung parang nilaro mo dito is, siya yung naka-lowercase. Tapos, ang subtitle mo, which is mas manipis siya, hindi siya naka-bold. Siya naman yung naka-uppercase. So, pwede ninyong laruin. So, para lang maging iba, di ba? Hindi naman maging boring yun na yung inyong mismong design ng pots. Okay, so this one naman, ito naman yung traditional one. 'Di ba? So, kung makikita ninyo, yung kanyang pinaka-title, siya naman yung naka-uppercase. And then, yung subtitle, siya naman yung mga naka-lowercase. Traditionally kasi, ganito yung mga design natin kapag naglalagay tayo ng mga text sa mga photos or dun sa ating nililayout na graphics. So, pwede rin yan. Then, number 3 natin ay create readability. So, makikita nyo dito sa sample natin. Okay, so lipat na natin. Okay, so yan. So, anong napapansin ninyo? Hindi ba yung background niya ay sobrang makulay, di ba? So, ang ginawa natin para maging readable siya, tinanggal na natin ng kulay yung text. Hindi na siya black, white na lang siya. Para mas readable siya. Always remember, class, na kapag hard color or dark color yung background, light color yung gagamitin ninyo sa text. Kapag light color naman ang background, halimbawa siya naman ay light color blue or light color yellow, light color pink, ang gagamitin naman natin na text ay syempre yung darker colors. Halimbawa black, gray, so yun mga dark blue, so yun yung mga gagamitin natin para mas maging readable siya. Okay, so number 4 natin, be creative. So meron tayong sample picture ulit dito. Explain natin yan. So, sa sample natin, meron na dito na wordplay na ginamit. So, imbis na dire-diretso lang siya na words or lines na let the good time roll. So, ginawa siya, ang style niya is pa-rectangle na or pa-box yung style niya. Then, merong mga in-emphasize na mga letter, kagaya ng let the, lalo na yung roll, na siya yung pinakamalaki. Then, kung mapapansin nyo, ayan nga, siya ay pa-rectangle. So, usong-uso to, naalala ko, parang nag-start to dun sa mga motto or mga quotation na ginawang ganito yung itsura para mas maging creatively yung design ng graphics. So, yung dati nakikita ko mga keep calm and play Valorant o kaya naman keep calm and read Wattpad. So, mga ganun yung mga nakikita ko usually dati. So, effective pa rin to. Magganyan na maganda yung pagka-wordplay nyo. Meron naman pa oval or pa-oblong yung text. Tapos dun ilalagay yung mga parang may mga lettering na cursive na siya, may extra design na, may mga shape pa sa gilid. So, pwede rin yun. Tapos, eto, meron pa tayong ibang sample dito when shapes meets the text. So, kagaya nung sa Joy, di ba? So, may shape tayo na nilagay, tas pinatong yung text. So, yan. So, ang ganda din ng dating niya kasi malinis tignan yung pagka-wordplay na ginawa dito. Then, next.
So, ito, ayan, yung sa left side na picture natin, makikita nyo may cursive na in-apply, di ba? Hindi na siya yung parang, tag dito, yung formal fonts na walang cursive. Ito, may arte-arte na to, may kumukulot-kulot na. O, yan. So, maganda siya tignan. Then, sa kabila naman, ito pa rin yung, medyo formal pa siya kasi wala siyang cursive eh. Pero effective bar graph, pa-bar graph yung style niya. So, mas mataas na parang square na mas mataas. And then, yung ibang nakikita ko ganito, meron pa silang lettering sa gilid. Halimbawa, may year. Pero yung year, paano na siya, patabingin na. Kumbaga, pataas siya na pwede mong tignan ng nakatagilid ka. So may mga ganun na style. Maganda rin tignan. Then, number 5 natin, use fonts that suits your style. So, ayan, tignan natin yung sample picture. Next natin. Dun sa styles, makikita ninyo na magkaiba yung font. So, usually, gano'n naman eh. Mas, kung ano yung mas in-emphasize, parang yun yung medyo naiba yung text format niya kumpara dun sa mga subtitle tsaka body text. Kasi yun yung mas ine-emphasize natin eh. 'Di ba? Bukod sa malaki, medyo kakaiba siya. Pero not too different na masyado. Halimbawa, wag naman yung kada line, iba-iba yung text. So, parang jeje mo naman kapag kada per line or kada per paragraph magkakaiba yung font text formats ninyo or font style ninyo, 'di ba? Ang halay naman. Tsaka sabi nila, class, ang lettering daw ay ginagamit ng tama. Depende sa kung ano yung gusto mo i-convey or i-express na emotion dun sa lettering mo or dun sa graphic na text na ginamit mo. So, let's say for example, ito, meron tayong 4 na words dito na ang nakasulat ay my most awaited day. So, dun sa first, tignan nyo maigi. Chill-chill lang siya, parang pambata yung dating niya eh. May most awaited day. So, pwedeng first day of school, ganun. So, tas magsulat ka sa diary or gusto mo magawa ng graphics about dun sa first day mo. Pwede to kasi para siyang pang bagets or pang chill-chill lang, normal days, ganun. Tapos yung sa pangalawa naman, medyo formalan yung dating. Halimbawa, pwedeng gamitin sa workspace or sa school kasi medyo formal yung dating niya. Para siyang Times New Roman, yung kanyang font face na ginamit. Ayan. Tapos, yung pangatlo naman, yung datingan naman nito para sa akin ha, ay para siyang ano, may most awaited day na pang kasalan or pang halimbawa, pang proposal, pang invitation, pang Valentine's, ayan. O kaya naman yung ibang date, halimbawa, gumraduate ka, yan. Maganda rin yung gantong lettering. Halimbawa, my most awaited day, I graduated finally, etc. So, yun. Tapos yung pang-apat, ito ha, nakalagay, my most awaited day, pero parang pang murder case naman yung pagkakasulat, 'di ba? So, wag niyo gagamitin 'to kapag halimbawang kayo ay magpo-propose dun sa inyong nililigawan. Tapos ganyan yung inyong isusulat na text ay nakaw, baka mabasted or umayaw pa, 'di ba? So, ibabagay nyo rin. Depende yan sa kung ano yung topic or kung ano yung gusto ng customer na pinapagawa sa inyo or ng teacher. Kasi as student pa lang kayo. So, let's say for example, nagpagawa ako ng about sa military, diba? Halimbawa sa AFP o may graduation ng mga bagong cadet, ano ang font text na gagamitin niyo or font face na gagamitin niyo? Usually, kadalasan yan ano, magda-download kayo ng fonts na bagay sa pang-army. 'Di ba may pang-army talaga na font face or font style, 'di ba? So, 'yun. So, pwedeng ganun. So, itutugma ninyo. Huwag naman kayong gagamit nung cursive tapos pang-army. Parang hindi kasi bagay eh. Hindi tugma dun sa team na gustong iparating. So, yun lang. Okay, so tapos na tayo sa text. Dito na tayo sa may graphics, sa second main category naman natin ng elements. Let us define the meaning of graphics. Graphics is an important part of multimedia because humans are visually oriented. Images including photographs, illustrations, drawings, clip arts, icons, or any other non-text elements on a website or in social media are an example of graphics. So, main purpose kasi ng graphics is for better communication, di ba? Lalo na sa mga visually learners. Isa ako dun. So, mas naiintindihan ko ang isang bagay kapag may drawing siya or may sample graphics doon. Halimbawa, may mga icons o kaya dun sa binabasa ko na storybook, meron siyang sample pictures. Mas madadalian ako na may imagine ko ano yung gustong iparating ng mismong book na yon.
And syempre, bukod sa mas nako-convey niya or mas na for better communication ng graphics, mas napapaganda ng isang or mas nakaka-attract sa viewers ng isang poster or ng isang graphics ang may pictures, hindi lang siya text, 'di ba? So sa sample natin, ayan, may mga poster tayo diyan, nakakagutom, may pagkain. And then sa beach party naman, ayan, may sample picture din. So ano yung mga elements na dapat tugma ha? Syempre pang beach yan. Ano ba ang mga usually nakikita na puno sa beach? So, yan, coconut yung ginamit nila. Parang coconut sa isang island as background. So, pwede yan. So, party siya, kaya medyo colorful yung dating. Dito naman sa kabila, okay din yung ginamit. Yellow, hindi yan negative elements na color for the food kasi may mga color meaning din eh. So, yung yellow sepia na gamitin para sa foods kasi medyo colorful na yung text na yung graphics ng picture eh. So, yan. Okay din tong design nito sa kabila. Ang bilis. Tapos na tayo agad sa graphics. So, nandito na tayo sa pangatlo, which is the animation. So, what do you mean by animation? Animated elements are common multimedia applications. Animation is a series of images put together to give the effect of movement. Movement, rather than just viewing a still image, is especially useful for illustrating concepts that involve movement. So, yung animation, set of picture siya eh. Lalo na kung nung napapanood ninyo yung mga, kung paano ginagawa yung mga animated films dati. Kasi dati wala pang mga software eh. So, yung mga mano-mano dyan, ginagawa yung mga pictures lang na magkakapatong. Tapos kapag um, inano mo yung papers niya, yung ginanon mo, yung parang pinihit mo yung papers niya, gagalaw yung images. So, ganun pa rin naman yung definition ng animation. Series of images siya that put together to give the effect of the movement. Eto, sa sample poster natin, naglagay tayo ng blue flame. So, para ang datingan niya ay hot tournament or mainit na laban. So, napaka-effective din ng way niya para ma-capture yung ating mga viewers para tignan yung ating poster or yung ating graphics na ginawa. Okay, so number 4 natin na under ng 5 categories. So, we have the audio. So, tapos na tayo sa text, sa graphics, sa video. Sa audio naman tayo. Ayan. So, next natin is audio. Ang definition niya is, it is a multimedia application that uses dialogue, recorded narration, music, sound effects. So, these are called the audio or sound elements. So, mas maganda kasi yung isang graphics kapag meron na siyang text, meron na siyang graphics or design or layout, meron pa siyang audio, 'di ba? Full pack siya. Kumbaga, mas naiintindihan mo kapag may nagnanarrate or may nagsasalita, 'di ba? Ayan. So, sa sample natin, hindi na lang siya basta may graphics na gumagalaw or meron siyang animation na gumagalaw sa background. Hindi lang siya basta text na may pictures. Siya ay may background music na rin. No? Di ba parang mas nakaka-attract pag ganyan yung nakikita mo. Uy, may sound effects pa or may background music pa. Lakas makaganda. So last but not the least, under the 5 main categories, we have the video. So, video. Video is the technology of electronically capturing, recording, processing, storing, transmitting, and reconstructing a sequence of still images representing scenes in motion. So, sa mga magtataka dyan, ma'am, may animation na, may video pa. Para sa mga gumagalaw yun, di ba? Anong pinagkaiba po nun? Okay, so class yung animation natin. Kasi hindi siya still photos or hindi siya real na binidyohan. So, iba yung binidyohan. Yung animation kasi pwedeng dinrowing mo or ginamitan mo ng app. Kumbaga, fake siya. Yung video kasi, pwede siyang, halimbawa yung sa Apoy, di ba? Yung sa sample natin animation kanina, graphics lang yun na pinagalaw. Pero dito, kapag magbibideo ka, halimbawa, may siga dyan or may apoy dyan, videohan mo. Magkaiba yun. Iba talaga ang animation sa video. So, ang animation ay kumbaga siya ay ng created lang yung ating animation. Pagdating naman sa video, siya ay kinakaptured. So, using the still images.
Eto, so sa sample natin, yung video dyan, o yung papagalawin natin na video, is yung bola. So, yung bola, kinuhanan lang yan, tapos inilagay dyan. Binidyohan lang yan. Testing. Yan. So, kung ayaw naman natin ng bola as kanyang video, pwede naman yung actual na may naglalaro, tas naka-video, di ba? So, pwede yun yung i-design natin dito sa ating ginawang graphics. So, what is the difference between video and animation? Sige nga, ako nakinig talaga sa video lesson ko kanina. So, sa inyong notebook, maglagay kayo ng mga sample. Ilagay nyo, naka-table siya. Video, tapos versus animation. So, maglagay kayo ng 5 listed na sa tingin ninyo siya ay pwedeng video. And then, yung sa kabila naman, ano yung mga katumbas niya or katapat niya na animation effects. Okay? Again, what are the 5 main categories or elements of multimedia? So, you have to write down your answer on your notebook. So, hindi nyo pa isusulat yung mga definition ha. Yung mismong, yung mismong keyword lang. So, bibigyan ko kayo ng time para sa lecture day. Iba kasi yung lecture day. Gusto ko nakapokus lang kayo kapag nagdi-discussion, makikinig lang kayo. Then, bibigyan kayo ng time or ng day para sa lecture. Para naman may mare-review kayo, di ba? Yan, activity time na tayo, pero ito ay para sa day 6 pa. Okay, September 6 or sa Wednesday pa ninyo gagawin. So, kasi, di ba day 4 ngayon? So, sa next day, sa day 5 ninyo, kayo ay magla-lecture lang muna. Ila-lecture nyo lang muna tong diniscuss ko dito. Then, day 6, eto, gagawin nyo na to. So, ang activity ninyo is to create a presentation about yourself, what you like and dislike. So, pwede ninyo ilagay doon, ano ba yung mga gusto ninyo, ayaw ninyo, even sa mga activities, bawa, ayaw nyo na nagro-roleplay or ayaw nyo nang pinapakanta, pinapasayo kayo. So, pwede nyo ilagay yun doon, mga pagkain na ayaw at gusto ninyo, lagay nyo lang. So, please use Canva. I think kayo naman ay star section, maalam kayong gumamit nito. So, maglagay kayo. So, the presentation must apply all the elements and categories of multimedia. So, kailangan may kita ko may text doon, may, of course, may graphics or pictures, merong video, merong animation. So, yun. So, kumpleto dapat yung 5. Ilagay nyo yung lahat dyan, okay? Then, note, so, bring portable Wi-Fi. So, bakit may portable Wi-Fi, ma'am? Bakit ganun? Okay? So, kaya ko kayo pagdadalhin ng portable Wi-Fi kasi minsan, ang kinakaya lang ng internet ay hanggang 30, kung hindi ako nagkakamali, yung nakakonect, 40 kayo. So, kung ang kaya ng internet natin sa Comlab ay 30 lang, so, yung iba, pwede kayong gumamit ng data ninyo kung nababatrip kayo kasi mabagal, di ba? So, pwede naman yun. And then, huwag kalimutan, after ninyo na activity, sa day 6 pa ha, ulit ha, September 6 pa ito, paki-upload ang inyong output sa inyong online portfolio. So, references na ginamit natin for this topic, ito yung mga links kung saan kinuha yung icons, vectors, photos, etc. Tsaka yung mga websites. Reminder nga lang, class, ha, yung inyong activity, hindi nyo yung gagawin sa bahay. Sa Comlab lang ninyo gagawin. Gusto ko pag uwi nyo sa bahay, gawin ninyo kung anong gusto nyo gawin. Sa school nyo gagawin yung mga works na binibigay ko sa inyo, hindi sa bahay. Okay, that's it. So, if you don't have any more questions or kung may tanong man, i-chat na lang sa GC. So, let's have our quiz for today, for today's lesson. So, identification yung type of test natin. So, we have 5 sets of questions. So, number your papers 1 to 5 only. Pwedeng sa 1 port, kung walang 1 port, sa may likod ng notebook. Just please be honest, class. Alam nyo wala ako dyan. Hindi ko kayo mababantayan. Iba yung bantay nyo. Pero magsagot kayo ng totoo lang sa sarili ninyo kung ano yung kaya lang ninyo na isagot, 'di ba? Okay, so number 1, i-pause nyo kapag nabibilisan kayo kada question, okay lang naman. So number 1, it means using more than one medium of expression or communication. Okay, so sulat ninyo yung sagot ninyo. Okay, next number 2.
It is the technology of electronically capturing, recording, processing, storing, transmitting, and reconstructing a sequence of still images representing scenes in motion. Okay, next natin, number 3. Pwede nyo i-post ha, pwede nyo ulitin yung question. Number 3, it is a series of images put together to give the effect of movement. So, movement rather than just viewing a still image is especially useful for illustrating concepts that involve movement. Okay, next, number 4. Number 4, it includes photographs, illustrations, drawings, clip art, icons, or any other non-text element on a website or in social media. Last number, napakadali. So, the most fundamental element and most effective way to communicate in multimedia. Paki-review yung inyong sagot. Tignan nyo muna kung hindi na ba kayo magbabago, mag-change ng answers. Reviewin ninyo from 1 to 5 bago natin checkan. Okay, so exchange paper with your seatmate. Write corrected by. Pakilagyan ng corrected by yan. Okay, so checking time na tayo. Okay, so checking na tayo. Sa ako na lang to i-record. Pero sige, checkan natin yan. I-ano nyo lang muna, iipit nyo lang muna sa notebook ninyo or kung nasa notebook nyo naman, mas okay, di ba? So, number 1, multimedia. Number 2, video. Number 3, animation. Number 4, graphics. Number 5, text. Yung ating answer. Okay, so count the number of the correct items. Then, place nyo sa may upper area, yung score mismo. Huwag kalimutan yung corrected by kanina. Okay, and then next day natin, lecture lang muna bago kayo mag-hands-on activity. So, yun lang for today. Mag-advanced reading lang or basa-basahin nyo lang ulit yung mga ni-lecture natin or diniscuss natin. Okay? Salamat!